Magandang araw sa lahat, no? Ngayon po, pinuntahan ko na lang si kaibigan natin na si Tatay Shuto. Tay, salamat po, nandito po kayo. Meron lang po akong ipapaabot sa iyo at saka meron po nagtatanong. Kasi, oo, marami nagtatanong po, taga Mindanao po ito. No? Kasi hindi ko talaga sana ito itanong, kaya lang, tugunan natin to. Oo, kasi napakaswerte, napaka-bliss po talaga yung Mindanao kasi wala pong bagyo, no, na nasasagupa po natin dito. At saka mayroon po akong katanungan din at mayroon po nagpatanong sa inyo. Kasi ano po daw ang mangyayari po dito sa Mindanao, kasi yung kalamidad, ang kalamidad lang po dito sa atin ay yung mga landslide lang at saka yung baha. Gusto po daw nilang malaman kung mayroon po bang bagyo na darating po dito sa amin po, kung pwede po. Mayroon po bang papalapit dito sa Mindanao po na bagyo, kasi marami po nagtatanong na subscriber po natin ito, taga dito po sa Mindanao po siya. Gusto po niyang malaman, baka po matulad po daw sa Pablo noon na hindi naman sana pinuntirya yung Mindanao. Bakit po daw ay lumihis? Kaya gusto po nilang malaman para po daw makapaghanda sila. Pero po ba kayo nakikita, tay? Guys, sabi po ni Tatay, meron po silang nakita na di po maganda po para sa kalamidad, no, para dito sa Mindanao ngayon, no. Mag-ingat po daw tayo kasi meron pang bagyo po ngayon na namataan po doon sa Luzon, no. Kaya dapat po daw tayo mag-ingat kasi po hindi po natin alam na yung nangyari sa Pablo noon, baka po ay meron pong mangyayari dito sa atin, kasi meron po talaga siyang nakita na dapat po natin ay paghandaan. Tay, ano po ba talaga yung nakikita po inyo? Basta sabi po ni Tatay, guys, walang magkampante dito po sa Mindanao, kasi po hindi po natin alam na bigla pong lumihis po yung bagyo na yan. Baka po dito tumama sa atin, kaya dapat po tayo ay mag-ingat sa lahat po ng mga malalapit po sa landslide area at saka sa malapit sa mga tubig na lagi pong tinatamaan ng baha. Dapat po kapag mayroon na pong mababalita po na kalamidad po patungo sa Mindanao, dapat po talaga tayo ay maglikas na, kasi mahirap na po sa huli po tayo mag-ready. Kaya nagpapasalamat po tayo kasi mayroon pong nagpatanong sa atin na yung Mindanao kung mayroon ba kalamidad. Ito po sinabi ni Tatay na dapat po talaga mag-ingat at hindi magkampante dahil po ay baka matulad po sa Pablo. Tay, salamat po sa nakita po ninyo. Tama po kayo. Sabi po ni Tatay, guys, ang pag-ingatan po natin talaga ngayon, kasi yung bagyo, hindi naman po totally na yung Mindanao ay lagi pong pinuntirya sa bagyo, no. Pambihira lang po talaga na mayroong malakas na bagyo na darating na hindi po inaasahan tulad po ng Pablo. Basta ang iniingatan po natin ngayon dito, mag-ingat kayo sa lahat po ng mga kabahayan po na nasa baba, lalo na pag maulan, no. Yung landslide lang po talaga yung dapat po inyong tingnan, at saka yung baha na biglang lumalaki po, lalo na po yung malapit po talaga sa tubig, no. Kasi yung bagyo, hindi naman po talaga totally na yung Mindanao ay dito talaga tatama yung mga bagyo. Kadalasan po doon sa Luzon at saka Batangas, Cagayan. Kaya yun po ang tataman. Meron po ngayon, guys, na bagyo na naman po. Hindi lang po anim ang papasok sa sa atin, no, bagyo dito sa Pinas, kundi marami pang bagyo. Hindi pa tayo nakalahati po ng month of November. Kaya mag-ingat po kayo. Kaya ito po yung sinasabi ng Tatay. Tay, daming lamok. Salamat, Tay. Sabi po ni Tatay, guys, yun po ang sinabi po ni anak po niya na tungkol po din po ito sa halalan, no. Oo, dito sa Mindanao, guys, napakainit po. Sana po ay mapanood po ninyo. Sino man ang hindi pa naka-share nito sa video ito, dapat i-share po nyo para yung mga awareness po ng mga kamag-anak natin, no. Dapat po ay maka-ingat sila kasi dito sa amin, no, medyo mainit-init na talaga. Ayaw po ni kaibigan na Tatay na mangyari po yung nangyari dito at mangyari doon sa inyo. Dapat po ay
wag po talaga magkampihan ha. Lagi pong pinapaalala, ang delikado lang po dito ngayon guys sa amin, no. Yung halalan medyo mainit. Dapat po talaga walang kampihan, no. Kung gawin po kayong leader, okay lang po 'yun, basta hindi lang po kayo maninira sa iba. At saka yung mga darating po na kalamidad dito sa amin, dapat po talaga ay maghanda kasi hindi po natin alam, yung bagyo ay biglang lumihis papunta dito sa atin, baka matulad tayo sa Pablo. Kaya nagpapasalamat po tayo kay Ma'am Mary Chris, no, sa pagtatanong, at saka kay Jovan at saka si Maricel. Salamat po, Marian. Maraming salamat po sa inyong pagtatanong po sa aming kaibigan na hindi para po kayo ay makapaghanda. Sa totoo lang tayo, marami na po tayo natulungan dahil po sa yung balsa na ginawa po nila, nakatulong po talaga sa kanila doon sa Dabanda to Iyaha. Cagayan sa Isumpay ato. Basta mayroon na iligtas guys na isang pamilya po. Dapat po kayo ay maganda ngayon, lalo na hindi pa tayo nakalahati ng November, no, na buwan, no, hindi pa tayo nakalahati. Nasa pa lang tayo. Anong pitsa ngayon? 11 pa lang, no. Mayroon naman pong bagyo. Kasi dito sa Mindanao guys, napaka-bless po talaga namin kasi yung panahon ay di po kami tulad po sa ibang lugar, lagi po tinatamaan, no. Pabalik-balik ang bagyo, daanan talaga. Yung nangyari lang po dito sa amin, yung Pablo, ay lumihis lang po talaga yun. Kaya naka-experience po kami ng pinakamalakas na bagyo, yung Pablo lang. Kung meron man po ng mga kalamidad dito sa amin, ang napakadelikado yung baha at saka yung landslide lang po talaga. At saka yung halalan po talaga yung mainit dito sa amin ngayon, no. Dapat po yung kami Mindanao, dapat po kayo mag-ingat po sa halalan na yan kasi nakakaawa po talaga yung mga tao na ginagamit lang po ng mga politiko. Kaya nagpapasalamat po kami kay Tatay Soto at saka yung anak po niya, kasi po sila po yung iniwan ni kaibigan nating Duwindi na sila po yung magtanaw sa panahon. Kaya salamat po talaga sa mga katanungan po ninyo, no. Mag-ingat po kayo sa mga ngayon ha, yung mga tulad po ng mga sakit, karentura. Meron nakikita si Tatay na di ba ganda yung panahon natin mula ng yung bagyo talaga. Kapag may bagyo ay nadadala po sa hangin papunta dito sa atin, no. Kasi yung mga virus delikado. Tay, ipapaabot na natin tayo para maingatan po nila kanilang mga anak. Sabi po ni Tatay guys, sa lahat po na makapanood din ito, no, tungkol po sa mga bata ninyo, kung meron po mga karamdaman po na mainit yung katawan sa bata, no, para maingatan po na mag-convulsion, no. Ito po yung pamamaraan po para hindi po talaga umabot sa convulsion, kundi dapat yung bata lagyan po talaga ng basa na tubig, kundi lagi pong pahiran yung katawan po niya para po hindi po mangingibabaw po yung init, kasi doon po talaga mag-trigger yung bata mag-convulsion. Kaya dapat po yun po talaga yung tinuturo ngayon, kasi marami po talaga mga bata ngayon na nagkasakit dahil po mula ng maraming bagyo na nangyari doon sa Luzon. Kaya yung hangin nadala yung mga virus po. Dapat po talaga kung meron man na maka-experience nito, dapat dalhin agad doon sa hospital, sa doktor, magpa-check up po kayo kasi delikado po yung dengue. Huwag po ninyong baliwalain po yung sakit ng anak nyo para po ay mailigtas po ang kanilang mga buhay, kasi nakakaawa po talaga yung mga bata kapag nagsakit. Minsan po ay kahit meron silang sakit na naramdaman, no, kapag binibiro po ninyo ay tumatawa lang po talaga yan, no. Kaya salamat po tayo sa ipinapaabot po inyo dahil po ay malaking tulong po ito sa mga magulang.